Sobrang init naman eh. Direct parang gusto ko ng turon. Hanap ka nga ng turon. Ano? Hindi, parang nagkikrave ako ng turon eh. Hello mga kumari kuntigang o good morning po. For today's video po mga kumari kuntigang ito. Meron naman po tayo isa sa ating mga follower po dito ang nag-reach out po sa atin at nanghihingi po ng advice o gabay kasi siya po ay merong pinoproblema. At kayo po baga ay may pinoproblema din pong ganito. Kayo po baga ay may mga kahidwaan o yung may mga kaagaw sa lupa. Naku, usapang agawan ng lupa naman tayo ngayon ha mga kumari kuntigang. Kasi ito si Madam allegedly na yun na nga nag-message po sa atin, ito, may problem po siya. Ito nga itinulog niya sa atin, sinangguni nga po niya. At sabi nga niya dito, sa message niya, ito po, babasahin ko po yung message niya sa atin, hamak kumain tigang. Ito po, sabi niya dito, hello Meme Rico, may gusto lang po ako isang guni sa inyo. Mayroon po kasing maliit na lupa ang nasira kong asawa na naiwan sa amin, mag-iina. Kapatid niya po iyon sa minana niya sa tatay nila noon. Siguro namatay na yung tatay. Ngayon po, 2 years ago, namatay na rin ang asawa ko. Ngayon po, naiwan sa amin ang lupa. Sa ngayon, nagtatanim po kami ng mais at gulay dito. Ngayon po, kinausap ako ng bayaw ko at ibebenta na raw nila ang lupa at kasama doon sa titulo yung parte ng asawa ko. Ibenta na lang daw namin ang lupa at bibigyan na lang daw kami ng parte sa mapagbebentahan. Kasi nasa isang mother title pa po ang buong lupa. Hindi po ako pumayag ngayon ay pinagbabantaan nila ako na ipapagawa daw ako sa kakilala nilang mangkukulam. Natatakot po ako ngayon. Ano po ang pwede kong gawin? Meron po bang pwedeng pangontra sa kulam just in case? At ano po kaya ang pwede kong gawin sa bayaw kong kanid, mukhang pera at tuso? Sana'y mabasa niyo po ang message kong ito. Salamat po, Meme. At parang napakasalibot naman ang problema ni Madam. Yan, so, ganyan po ha, makabalik na yun po yung story. I-shorten ko na lang po ha. Sasummarize natin. Parang itong si Madam ay may problema tungkol sa lupa. Kasi parang yung asawa nga daw kung namatay na, may naiwan sa kanilang kapirasong lupa ngayon. Parang siguro, yung binukal nila, tapos tinaniman, siguro nakita parang maganda na. Di lang sinabi kung ilang hektarya itong lupang ito, baka ito yung hektarya parang inaangkin, parang siguro sinisilip ng bayaw. Kaya lang sabi niya yung Madam ay wala pa daw atang titulo, sariling titulo yun. Kapag kaganyan ba hamak mari, kung halimbawa ang lupa sama-sama pa, halimbawa isang buo pa, tapos wala pang mga kanya-kanyang titulo, ano ba yun? Pwede bang ibenta talaga yun ng isang buo lang? Halimbawa, kung ba yung kapatid na baga, halimbawa yung napagpati-patihan na magkakapatid. Kasi kami may ganyan din actually. Actually, problema din po namin yan. Yung pong kapatid kasi ng father ko, kasi may lupa din kami sa Pangasinan. Ganyan ang nangyari. Ang nangyari po dun sa lupang namin doon sa Pangasinan, malit lang naman po yun, kapiraso lang naman yun ay naisanla yun. Tapos, naisanla yun ng lola namin, ang tumubos yung isang uncle namin. Siya ang tumubos. Di ang ginawa niya, ipinangalan niya sa pangalan lang niya. Pero dapat po yun ay sa buong magkakapatid, hati-hati sila. Ngayon, kasi siya ang tumubos ng lupa, ipinangalan niya sa kanya ang titulo. Parang lumabas, legally sa kanya yung lupa, pero ngayon yung mga kapatid ay naghabol. Na sabi, kung magkano ba yung binayaran mo dyan, di babayaran namin, kasama yung interest, kasama na yung mga amilyar, yung mga pinagbayaran, yung mga taxes. Parang, ewan ko kung ano nangyari, gano'n. Kasi may mga ganyang problema, hamak-mari, halimbawa, kayo po baga, ganyan din. Kayo po ba may mga problemang ganyan din sa mga hatian ng lupa o agawan ng lupa? Nako. Yan, sinaghuli sa atin ni Madam kung ano ba ito po pwedeng gawin dun sa kanyang bayaw na mukhang pera at puso. Nako po, at sabi nga daw, allegedly, ay pinagbabantaan po siya na ipapagawa daw sa mga kakilalang mangku. Kaya ano ba daw pwede nating gawin dun sa bayaw niya? Anong pwedeng i-advise natin?
Eh, kayo ba hama kumari kung tigang? Naku, ingay. Ano po ang pwede nyo i-suggest o i-advise sa kanya na pwede niyang gawin? Aside po sa isa-suggest po natin ngayon na meron tayo tuturo ngayon isang napaka-powerful po na ritual na pangontra dyan sa mga ganyang klase po ng tao na sobrang ganid at matakaw sa lupa. Okay, comment down dito ko mga kamalang tigang kung ano po yung may advice ko kay madam na kung pwede niyang gawin. Kung legally po, pwede siya siguro magreklamo, di ba? Kasi kahati niya yun eh. Yung kahati ng asawa niya yun eh. Oh. Pero yun nga lang, wala pa daw parang formal na yung titulo, yung hati-hating titulo. Siyempre may ganyan kasi yan eh. Kaya minsan, pagka ganyan po kasi problema, lupang yung pinaghati-hatian ng mga kapatid, minsan yan ang nagiging cause ng away eh, ng pamilya. Pues, kung ganyan po mga problema po ninyo, hama kumari ko din, ito po ang isang napakainam na paraan. Para halimbawa, yung mga ganyang mga tao na talagang hinaharas kayo, o yung parang, yan, pinagbabantaan na kayo, katulad niya, sabi ipapagawa daw siya sa kilalang mga mangkukula. Babay, sabi ko naman, abay, di kung gano'n, edi bumuelta ka na rin, magpagawa ka na rin sa mga mangkukula. Ipakula mo rin, o, di ba? Para tay. Hindi po, hindi ba tayo syempre ganun. Syempre kung madadaan naman natin sa maayos sa usapan, hindi pwede mapag-usapan siguro. Pero kung halimbawa ganyan na hinaharas na nga kayo, halimbawa yun nga, yung mga kaagaw nyo sa lupa, yung mga kaano nyo, yung mga kahanggan nyo, yung mga kahati nyo sa mga lupa na yan, eh yun na nga, eh, kayo lagi na lang pinupugigi at parang pinagdidiskitahan at sinisilip yung nga yung lupa po nyo. Alam nyo po ba, hama kumalit lang, na meron isang napaka-powerful po na pamamaraan para yung mga kontrang yan sa inyo o yung mga taong ganyan na mga ganit at tuso. Hay! Takay talaga eh! Hindi makapusa dito. Tas talaga ako sa mga pusa pag ganyan nag-aaway-aaway kasi sila. Ganito po ang gawin po ninyo. Kung kilala nyo po hama kumari kunti kasi siguro may kilala niya yung bayaw niya yun eh. Kung alam nyo po hama kumari kunti o kilala nyo yung mga nananakot sa inyo, yung nang-stress sa inyo, yung mga nagbabanta sa inyo, kunin nyo po ang pangalan nila, ang birthday nila, at isulat nyo po sa kapirasong papel. Yan po hama kumari kuntigang ay eto. Kasi meron tayo tuturo dito isang powerful po na orasyon. Kumuha po kayo ng isang garapon, bote hama kumari kuntigang. Yung may takip, mas maganda po dyan, sinasuggest ko po yung bote po ng Ladies Choice sandwich bread kasi tamang-tama lang po yun. Kayo po yung kukuha po ng kapirasong papel, sulat nyo po yung pangalan nyo dyan. Hindi ko na kasi, hindi ko na gagawin. Ko na lang po dyan, isusulat ko na lang po dyan yung procedures mamaya hama kumari sa ating comment section. Kumuha kayo ng kapirasong papel, sulat nyo po yung pangalan niya at birthday niya, doon, ilagay nyo po doon sa loob ng garapon, tapos kayo po kumuha po ng dinurog na uling po na dinurog, hama kumari ko yung babayuhin yung dinurog na uling, lagyan nyo po yan ng isang pirasong pako, tapos lagyan nyo po yan ng 3 pirasong sili, at doon sa papel na yun, hama kumari kung tigang, ay isusulat nyo po itong orasyon na ito. Yan po, isusulat ko po dyan, hama kumari kung tigang, yung orasyon na gagamitin po natin. At yan po ay bibigkasin nyo po ng 3 ulit bago nyo po ipasok yung papel dyan sa garapon na yan. At yan po ay inyo pong bubulungan ng salitang yan. Yan pong orasyon ng Terum Agul, Pistus Alatus. Tapos magpetisyon kayo, hama kumari kung tigang. Yung mga gusto nyo petisyon na mangyari, halimbawa kayo tigilan na ng mga bayaw nyo yan, yung mga kaaway nyo yan, at kayo parang tigilan na, ganun, para hindi na kayo yung pupugigiin nila, para mawala na sila sa landas nyo. Sunod na, tigilan na kayo sa mga ginagawa sa inyong pangaharas, pangungulit sa inyo, o yan, yung pangangamkam ng mga lupa ninyo, ganun, tigilan na kayo. Sabihin nyo, itigilan mo na ako, ikaw, sa pangalan niya, sabihin nyo, ikaw, Welda Magdangal, tigilan mo na ako sa iyo. Si Welda. Abayaw pala. Si Tonyo. Si Tonyo Magdangal. At sabi mo, ikaw Tonyo Magdangal. Welda, babae pala yun. Sabi nyo, Tonyo, ikaw Tonyo Magdangal.
tigilan mo na ako sa mga ginagawa mong pangharas sa akin, sa pangulit mo sa akin. Hindi ko ibebenta ang lupa ko sa'yo. Hindi mo ito makakamkam akin ito. Ganon sabihin nyo, i-claim nyo. Tapos, yan, sabihin nyo yan. Orasyonan nyo siya ng yan, terum agul pistus alatus. Para siya po ay maano yung matingarngar na siya at mabalisas siya para hindi siya makatulog at ma-stress siya. Para kayo, tigilan niya sa mga ginagawa niyang mga, yan nga sa inyo, yung pangharas sa inyo. Talaga ba? Pagkatapos mo kamukwari yung tigang, yung pong boteng yun ay tatakpan po ninyo kasama po nun, yung pong nilagay natin sa botelyang yan po ay ilulubog nyo po sa likod bahay po ninyo. Dawa kung kayo naman po yung mga walang likod bahay, baka sabihin nyo wala kayong likod bahay, ano, laki-laki ng lupa ninyo pinag-aagawa, wala kayong likod bahay. Ibabaon nyo po sa lupa. At hayaan nyo lamang po siya doon. Pero, huwag nyo hahayaan na mabubungkal nila yan. At baka yan ay makita. Ay, syempre, titingnan nila kung anong laman. Kasi alam nyo, mayroong ganyan na nangyari. Yung isang follower natin noon na nurse, ay siya po ay nakulam ng isang pamilya na nasa Pangasinan. Alam nyo po, yung pong babae, yung si Madam, ay dinala doon sa Pangasinan at siya po ay kinulong doon. Parang ginawa siyang hostage for how many years? Ang matagal din eh. Tapos inubos ang kanyang pera, yung kinita niya sa Alaska. Kasi siya po ay nurse doon, ay may nakilala siyang lalaki doon, ay ayun, ginayuma nga. Yung sinabi ko sa inyo, dinadangkal-dangkal, tapos may binubulong din sa tuktok. Ay naku, Mayosef, effective no. Tsaka talagang nakakatakot yun. Opo, hama kumari kung tiga kasi di umano siya daw po ay nagayuman itong lalaking ito. At yun na nga, siya po isinama nga doon sa Pangasinan at yun, parang siya ginawang hostage doon at inubos ang kanyang pera, yung kanyang kinita sa Alaska sa pagiging nurse. Yung kanyang card, inubos ang laman. Tapos yung asawa niyang yun, yung jowa niyang yun na pinakasalan niya, nagpunta ng US, tapos nag-asawa ng iba, tapos siya doon, tinapon siya sa kural ng baboy, doon siya ikunulong sa kural ng baboy. Ngayon, ang ginawa niyang yung kabuhayan, nagtanim-tanim na lang siya ng mga saging, oo, nagtanim siya po ng mga puno ng saging, yung mga lakatan, gano'n, mga latundan, saba, gano'n, di nagtatanim siyang gano'n. Ngayon, nagbubungkal-bungkal daw siya nung mga lupa, doon sa tabing ilog kasi parang latian ata yun. Doon siya itinaboy doon sa kulungan nga ng baboy. Dating kulungan ng baboy, doon siya pinatira. Kasi yung asawa niya ay nagpunta na ng US, nag-asawa na ng iba. Di siya nang naiwan doon, yung pala ay siya po ay under spell po ng kulam. Nung mag-anak naman kukulam na yun, taga Pangasinan. Opo, hama kumari kung digang. Nako, marami palang mangkukulam sa Pangasinan. Abay po, makbalik na taga Pangasinan talaga. Isang mag-anak na mangkukulam, tapos yun daw po mangkukulam na yun, yung nanay at yung tatay, yun po ang reyna at hari ng mangkukulam doon sa Pangasinan. Tapos may natira pa kasi alam nyo, yung pong si madam na yun ay nabungkal niya yung bote ng Ladies Choice. Kaya kasi nabakit natin kasi gawa nga ng Ladies Choice isang bote ng Ladies Choice, andun pala yung manika at yung ginamit na kulam dun sa babae. Yung ginamit na doon pala inilubog doon sa lupa. Kaya nga sabi ko sa inyo, kapag kayo maglulubog na ganyan, yung mga orasyon natin, iingatan nyo na hindi mabungkal. Ayun, nabungkal niya. Yung ginawa sa kanya, yung manika niya, tapos yung pangalan niya andoon. Nabungkal niya doon sa sagingan. Ngayon, ang ginawa niya, kumonsulta siya sa isang manggagamot sa albularyo, iginamot siya. At alam nyo, pinatay yung reyna. Pinatay yung reyna ng mangkukulam. Namatay. Buti nga. Namatay yung reyna na makukulam at ang natira yung asawa na lang, tsaka yung 7 anak na mga mangkukulam din. Ako, nakakatakot. Pero parang ata ginamot na rin ata yung tatay, patay na rin ata yung asawa, yung hari. Yung hari ng mangkukulam kasi ang pinakamalakas daw doon yung reyna, yung babae, yung kanyang biyanan na babae. Napatay nung albularyo. Ngayon pa siya po yung nakalaya na doon sa kulam na ginawa sa kanya. Ewan ko kung ano na nangyari doon kay madam na yun. Hindi na sa atin nag-message sa atin yun . Ang alam ko lang noon ay siya ginagamot nga yung albularyo.
At ang huli natin update sa kanya ay namatay na nga daw yung asawa din na mangkukulam din. Pero yung mga anak, 7 po yun, ay parang naturuan na rin. Mangkukulam na rin. Tapos yung asawa niya, ganun din, may kakayanan din. Yun na kasi ang ginagawa naman yan, nang aakit ng mga babae. Yung sinasabi ko, yung dinadangkal-dangkal na ganyan. Tapos ikay hihipan ng ganyan din sa bumbunan mo. Maakit ka na. Kasi yun daw, last na asawa noon, nung asawa niya na nasa US. Kasi nag-nurse na rin eh. Naging nurse din sa US yun, may napangasawa doon, Amerikana. Yung Amerikana na babae. Tapos alam nyo, yung asawa niya na kumabit doon sa, hindi sila naging mag-asawa. Parang kabit lang, ganun. Parang gusto lang niya parang magkaroon ng citizenship. Ang ginawa, yung asawa niyang Amerikana, may anak yun, inasawa din niya yung anak. Oh. Diba? Napakawalang hiya. Itong si Amerikana, kinabitan nitong asawa niya, yung nasa Pangasinan. Di sila na, may merong anak na dalaga, ayun, inakit din, siguro binulong-bulungan din, gano'n na, inerosyonan din. Abay, di ang nangyari, naakit din sa kanya, yun ang nagpakasal sa kanya, para makakuha siya ng citizenship. Tinayo ang utak, ano. Tapos yun, edi parang daan din na sa US nga, no? Matagal na yun eh. Siguro mga siguro 2 years ago pa na kausap siya si madam na yan eh. Hindi ko lang alam kung ano nangyari sa kanya. Pero ang latest ko po na rinig sa kanya, siya po ay nagtatanim na lang ng saging. Ngayon, taga Parañaque, sabi ko, ma'am, bakit ayaw niyo umuwi sa Parañaque? Ano ba yan? Ano ba dito? Excuse me po, kamakbalik ko. Teka, nakot ba yan? Inom nga muna ako tubig. Ang gabok naman. So, ganun po ang nangyari. Sabi ko, mabataan niyo pang umuwi sa inyo. Kasi hindi na nga daw siya nakauwi sa kanila mula daw noon na inuwi siya doon sa Pangasinan. Tapos alam niyo, namatay yung tatay niya. Hindi siya nakapunta. Hindi siya pinauwi. No mag-anak. Kasi nga siya, parang Andelsper nga siya. Yung parang nakakulong siya doon sa kakural ng baboy, hindi siya makauwi sa kanila. Ngayon, naubos na ang kanyang kaperaha, tapos yun, nagtatanim na lang siya ng saging. Yun ang nangyari sa kanya. Pero hindi naman po yun away sa lupa. Pero yun nga, sabi ko nga, kung halimbawa meron kayong ganyang mga ma-encounter na ganyan, na mukhang yung mga ganid sa lupa, tapos kinakamkam yung lupa nyo, yun ang gawin po ninyo. Gawin nyo po yung ritualan na yan, at yan po, para makontra nyo yung mga kaaway nyo, para sila po matingar-ngar na, mabalisan na sila, at sila po tigilan na kayo sa mga ginagawa nilang kasamaan sa inyo. Ganun pala. Opo. So ito mga kamahal ko, tigang subukan niyo po yan. Kung halimbawa kayo po namumblema din sa mga ganyang mga issue ng agawan ng lupa. Kung halimbawa kayo po mayroong mga nangi-stress sa inyo, na kinakamkam po ang mga lupa po ninyo, mga kamahal kong tigang, subukan niyo po yan para malaman niyo po kung ano po magiging epekto niyan sa inyo. At dapat po mga kumari kong tigang, katulad dyan ni Madam na nagtatanong sa atin kung ano ba daw po mainam na mga pangontra dyan sa mga ganyan. Bawa, nagbabantaan nga kasi siyang kukulamin nga daw. Dapat po meron kayong mga pangontra katulad po ng ating habak at yung ating langis ng sumbalik. Ito po yung ating, nasa diba? Ito yung ating habak. Available pa po ito hamak mari kung tigang, mas maganda po kung kayo po makakaatikha po ito para kayo kumbaga protected po sa mga sinasabing mga ganyan na mga nanunumpa sa inyo. Ito po ang ating habak. Yan po, meron po siyang Saint Benedict medallion hamak mari kung tigang nakasama. Pero hindi po siya kasama pagka ito po binili niyo po ninyo. Pwede ko yung kumuha lang po ng ating habak o yung po ating Saint Benedict medallion lang. Ganito po yun. Yan. So ito po, available po ito ngayon hamak mari kung tigang. Tapos yung ating pong langis ng sumbalik. Yan. Parang pangontra po yan sa mga sinasabing mga curses, sumpa o ganyan, yung pagbabanta po ng kulang. Kung daw, papagamot daw kayo, ipapakulang daw kayo. Dapat po meron kayo nito, suot-suot po ninyo, hamak marik na. Kasi ganyan lang po siya, Meron po itong, ito po banal na langis na meron pong nakababad na kahoy ng sumbalik. Yan. Sumbalik po, oil po ang tawag natin dito. Tapos meron pa po ibang mga sangkap yan na kasama dyan. Meron po itong luyang itim, meron po itong dignum, tapos meron pa po ito ano ba yung mga naandun. Basta ito po ay kompleto na po ito kapag ito po ay inatikhan sa atin. Yan, kung gusto niyo po, kung ibig niyo po na makakuha po ito, i-PM niyo lamang po ako. Kasama po itong ating habak,
Meron po tayong mga smaller version po nito, may maliit po na sizes kung ayaw nyo po naman ganito masyado malaki. Tsaka ito po ating Saint Benedict medallion, mga legit na Saint Benedict medallion po natin. So available po ito ngayon. Ito po yung mga napakainam po ng mga pangontra sa mga ganyan, yung mga gawa ng tao na halimbawa, yung nagpapalipad hangin sa inyo, yung inuusog kayo, yung tinitigal po kayo at baka kayo nga ipakulam ng mga yan, yung mga ganyan. Nasabi nga na si Madam, nagbabantaan siya ng bayaw niya. Dapat po meron kayo nito hama kumari kuntigang. Para kayo, protected kayo, meron kayong pangontra. Kasi syempre iba na ngayon ng panahon. Hindi natin alam kasi kung kailan sila atake, kailan sila lulusob sa atin. Kaya dapat po meron kayong mga ganito na mga pangontra. At saka ito po yung ating pong Libyan Stones. Yan, napakaganda po ito. Magsuot po kayo ng mga Libyan Stones. Ito po ating Libyan Stones, sama kumari kuntigang. Available din po ito sa atin ngayon. PM niyo po ako kung gusto niyo po makaatik hapon ito. Oh. Ha? O, so yun po ha mga kumari kong tigang, sana po may napulot ng mga bagong idea at kaalaman sa pagkontra lang sa mga sinasabing mga kamalasan na yan. And with that mga kumari kong tigang, keep safe and God bless. Thank you for watching. Bye mga kumari kong tigang.